Isang bansa sa Africa ang nagmimina ng 20 bilyong dolyar na halaga ng mga diamante taon-taon, ngunit kalahati ng populasyon ay nabubuhay sa wala pang 2 dolyar kada araw. Ito ang Angola, isang bansa kung saan ang mga bata ay nakakahanap ng mga diamante sa lupa habang ang kanilang mga magulang ay namamatay sa gutom at mga sakit na napapagaling sa pamamagitan ng 50 sentimo. Dito, ang pinakamayamang mga minahan ng langis sa Africa ay katabi ng mga slum kung saan 3 milyong tao ang nabubuhay ng walang tubig, kuryente o mga palikuran. Sa nakalipas na 40 taon, ang bansang ito ay kumita ng mahigit 1 trilyong dolyar sa likas na yaman, ngunit isa sa 10 bata ang namamatay bago umabot sa edad na 5. 400 taon na ang nakalilipas, ginawa ng mga Portuges ang Angola na pinakamalaking sentro ng kalakalan ng alipin sa planeta na nagpadala ng 5 milyong tao mula rito. Ito ay kumakatawan sa 1/3 ng lahat ng mga alipin sa Atlantiko, mas marami kaysa saan man sa Africa, at ang buong rehiyon ay nabawasan ng populasyon sa loob ng 2 siglo. Nagtayo ang mga Portuges ng mga kuta sa baybayin kung saan ipinadala nila ang mga nabihag na nakatanikala sa Brazil upang magtrabaho hanggang kamatayan sa mga plantasyon ng tubo. Buong mga nayon ang naglaho sa isang iglap, ang mga lalaki, babae, at mga bata ay dinakip, tinatakan ng mainit na bakal na parang mga baka at ikinarga sa mga lungga ng mga barko. Isa sa 5 ang namatay sa daan dahil sa sakit, gutom, at pambubugbog, ngunit ang mga barko ay nagpatuloy sa paglalayag sa loob ng 300 taon hanggang sa maalis ang kalakalan ng alipin. Noong 1975, sa wakas ay umatras ang Portugal mula sa Angola at sa parehong araw, nagsimula ang isang 27 taong digmaang sibil. Sa paglipas ng mga taon, mahigit 1 milyong tao ang namatay at 4 milyon pa ang naging mga refugee at nawalan ng kanilang mga tahanan magpakailanman. Ang labanan ay walang tigil, araw-araw, sa gubat, sa mga lungsod, sa mga nayon, nang walang pagkakaiba sa pagitan ng mga sundalo at sibilyan na may mga anak. Ang mga bata ay ipinanganak sa tunog ng putok ng machine gun, lumaki sa gitna ng mga bangkay at mga guho, at umalis upang makipaglaban, hindi kailanman alam kung ano ang ibig sabihin ng panahon ng kapayapaan. Nang matapos ang digmaan noong 2002, isang buong henerasyon ng mga Angolan ang namuhay sa buong buhay nila sa digmaan at hindi matandaan ng kahit isang araw ng kapayapaan. Ang Angola ay matatagpuan sa timog kanlurang Africa sa karagatang Atlantiko at mas malaki kaysa sa pinagsamang France at Germany. Ang mga reserba nito sa ilalim ng lupa ay naglalaman ng napakaraming dami ng langis, diamante, ginto, iron ore, tanso, at mga bihirang metal, sapat para sa isang siglong pagmimina. Ang lupa ay napakataba kaya bago ang digmaan, pinakain ng bansa ang buong timog Africa ng kape, bulak, asukal, at mais na nagluluwas ng bilyon-bilyon. Ang mga ilog ay sagana sa isda, ang mga kagubatan ay nagbubunga ng mahahalagang proso, at ang baybaying istante ay napatunayang isa sa pinakamayamang minahan ng langis sa planeta. Ibinigay ng kalikasan sa bansang ito ang literal na lahat para sa isang masaganang buhay, mga mapagkukunan, klima, pagkamayabong, ngunit ang mga tao rito ay namamatay sa gutom at kahirapan. Araw-araw, ang Angola ay nagbobomba ng mahigit 1 milyong barrels ng langis na kumikita ang bansa ng 50 bilyong dolyar taon-taon. Ang langis ay bumubuo sa 75% ng mga iniluluwas ng bansa, kung wala ito, babagsak ang ekonomiya sa loob ng isang buwan dahil wala ng ibang nalilikha. Lahat ng mga oil field ay pagmamay-ari ng isang kumpanyang pag-aari ng estado na pinapatakbo ng mga kamag-anak at kaibigan ng Pangulo na namamahagi ng mga kontrata sa kanilang mga sarili. Ang kita ng langis ay napupunta sa bulsa ng ilang pamilya, habang ang mga ospital ay naiiwang walang gamot, ang mga paaralan ay gumuguho, at ang mga kalsada ay inaanod hanggang sa lupa. Kapag bumaba ang presyo ng langis, nagsisimula ang taggutom dahil kahit ang pagkain ay hindi itinatanim sa lokal, kundi inaangkat gamit ang mga petrodollar. Kagad pagkatapos umalis ng mga Portuges, 2 hukbo, ang MPLA at UNITA, ang nagsimulang maglaban para sa kapangyarihan, na bawat isa ay naghahangad ng kontrol sa bansa at mga mapagkukunan nito. Ang MPLA ay sinuportahan ng Unyong Sobyet at Cuba, habang ang UNITA ay tinulungan ng US at South Africa. Ang Angola ay naging larangan ng digmaan sa Cold War ng mga superpower. Kinontrol ng MPLA ang kabisera at ang mga bayan ng langis sa baybayin, habang kinontrol ng UNITA ang mga minahan ng diamante at lahat ng rural na lugar sa loob ng bansa. Ang magkabilang panig ay nag-recruit ng mga batang kasing edad ng 10, sinunog ang mga nayon ng kanilang mga kalaban, at nagmina ng mga bukid at kalsada saan man nila makakaya. Ang digmaan ay hindi tungkol sa mga ideya o tao, kundi tungkol sa kontrol sa langis at mga diamante. Gusto ng bawat panig na makuha ang lahat ng pera para sa kanilang sarili.
Nagpadala ang USSR ng libu-libong toneladang armas sa Angola, mga tangke, helicopter, MiG fighter, Grad missile launcher, at milyon-milyong Kalashnikov assault rifle. Kasama ng mga armas ay dumating ang libu-libong tagapayo ng militar ng Soviet na nagturo sa mga Angola kung paano lumaban, magpatakbo ng kagamitan, at magplano ng mga operasyon. Nagpadala ang Cuba ng 50,000 sundalo nito na aktual na nakipaglaban sa mga frontline, sumalakay sa mga lungsod, nagpanatili ng mga depensa, at namatay ng libu-libo. Laban sa kanila, ang Estados Unidos sa pamamagitan ng South Africa ay nagbigay sa United ng mga rifle ng Amerika, mga grenade launcher, at ang pinakabagong Stinger anti-tank missile. Ang Angola ay naging lugar ng pagsubok kung saan sinusuri ng mga superpower kung kaninong mga armas ang pinakamaraming napatay habang ang mga ordinaryong lokal ay namatay. Parehong hukbo ang sumunggab sa mga batang kasing edad ng 10, binigyan sila ng mga automatikong armas at ipinadala sila sa mga harapang linya ng walang anumang pagsasanay militar. Mahigit 30,000 bata ang lumaban sa digmaang ito, napilitan silang pumatay ng mga bilanggo o nagpakamatay kung tatanggi silang magpaputok. Sadyang binigyan ng mga commander ang mga bata ng droga at alkohol bago ang labanan upang hindi sila matakot sa kamatayan at mauna silang umatake. Sa loob ng 27 taon ng digmaan, mahigit 15 milyong minahan na kontra personnel ang inilibing, nakatanim sa mga bukid, malapit sa mga balon at sa mga kalsada. Hanggang ngayon, bawat linggo ay may nakatapak sa isang lumang minahan at nawala ng binti o braso at ang mga bata ay nakakakita sa mga ito habang naglalaro at namamatay agad. Sa loob ng ilang magkakasunod na taon, ang Luanda, ang kabisera ng Angola, ang opisyal na pinakamahal na lungsod sa planeta na tirhan, mas mahal kaysa sa Tokyo at Zurich. Ang pagrenta ng isang apartment na may isang silid tulugan sa sentro ng lungsod ay nagkakahalaga ng $6,000 bawat buwan at ang pagkain sa isang karaniwang restoran ay nagkakahalaga ng $100 bawat tao. Ang 1 litro ng gasolina ay nagkakahalaga ng $3 sa isang bansang nagbobomba ng 1,000,000 barrels ng langis bawat araw at ang 1 kilo ng kamatis ay nagkakahalaga ng $15. Simple lang ang dahilan, lahat maliban sa langis ay inaangket, ang mga opisyal ng customs ay tumatanggap ng malalaking suhol at ang mga lokal na monopolyo ay nagtataas ng presyo ng 10 beses. Ang mga manggagawa sa langis at mga diplomat ay nagbabayad ng anumang halaga at namumuhay sa karangyan, habang ang mga ordinaryong Angolan ay nabubuhay sa $2 bawat araw at kumakain ng kamoteng kahoy minsan sa isang araw. Sa gitna ng Luanda ay nakatayo ang mga 40 palapag na skyscraper na gawa sa salamin, mga 5-star hotel at mga villa na nagkakahalaga ng $10 milyong bawat isa. 3 kilometro mula sa mga palasyong ito ay naroon ang mga mosaic, malalaking slum kung saan 3 milyong tao ang nakatira sa mga barong-barong na gawa sa mga tabla at kinakalawang na bakal. Walang tubig na umaagos, alkantarilya o kuryente, kumukuha ang mga tao ng kanilang tubig mula sa maruruming puddle at umiihi sa kalye mismo sa pagitan ng mga gusali. Ang mga bata ay naguhukay sa mga bundok ng basura araw-araw, naghahanap ng metal at plastik na maaaring ibenta sa mga reseller sa halagang ilang sentimo. Ang mga slum ay 10 minutong lakad lamang mula sa mga mamahaling kapitbahayan, ngunit ang dalawang magkaparehong mundong ito ay hindi kailanman nagtatagpo. Pagkatapos ng digmaan, binigyan ng China ang Angola ng napakalaking $20 bilyong pautang na sinigurado ng mababang halaga ng supply ng langis. Nagtayo ang mga Chino ng mga kalsada, paaralan, ospital, at buong residential area na may 10,000 apartment, ngunit tanging mga manggagawang Chino lamang ang nagtrabaho sa mga construction site. Ang mga lokal na Angolan ay hindi man lang binigyan ng trabaho bilang mga manggagawa o loader, lahat ay ginagawa ng mga taong dinala mula sa China na nanirahan sa mga saradong kampo. Bilang kapalit, ibinenta ng Angola ang langis sa China sa isang nakapirming at mababang presyo sa loob ng 20 taon na nalulugi ng bilyon-bilyong dolyar nang tumaas ang mga presyo sa merkado. Mahigit sa 300,000 Chino na ngayon ang permanenteng naninirahan sa Angola, kinokontrol ang kalakalan, konstruksyon, mga restaurant at unti-unting bumibili ng lupa. Sa loob ng 20 taon mula nang matapos ang digmaan, mahigit $120 bilyong ang nawala mula sa budget ng estado ng Angola nang walang bakas. Ang pera ay nahukay sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kontrata, mga kickback para sa mga tender, at mga peking invoice, hayagang ninakaw ng mga opisyal ang bilyon-bilyon, at walang sino man ang nagparusa sa kanila. Ang anak na babae ng Pangulo ay naging pinakamayamang babae sa Africa na may personal na kayamanan na $3 bilyong matapos gugulin ang kanyang buong karera sa gobyerno. Nagmay-ari siya ng mga stake sa isang kumpanya ng langis, mga pangunahing bangko, mga minahan ng diamante, at isang kumpanya ng telecom, bagamat hindi siya kailanman namuhunan kahit 1 sentimo ng kanyang sariling pera. Bumili ang mga ministro ng mga villa sa London at Paris sa halagang 10-10 milyon at ang kanilang mga anak ay nag-aral sa Switzerland, habang ang mga batang Angola ay namatay sa malaria.
Pinamunuan ni Jose Eduardo dos Santos ang Angola sa loob ng 38 taon mula 1979 hanggang 2017. Naluklok siya sa kapangyarihan noong panahon ng digmaan at pinamunuan ang bansa gamit ang kamay na bakal, pinatay ang oposisyon at ikinulong ang mga mamamahayag sa loob ng mga dekada. Ang buong industriya ng langis at mga minahan ng diamante ay pagmamayari ng kanyang pamilya at mga kaibigan, anumang pangunahing negosyo ay binayaran sila ng kaunting halaga o basta na lamang isinara. Ang mga halalan ay ginanap para sa palabas, ang oposisyon ay pinagbawalang manood ng telebisyon, ang kanilang mga rally ay pinatigil ng mga pulis na may mga batuta, at ang mga boto ay binilang ayon sa plano. Nang siya ay magbitiw, siya ay pinalitan ng kanyang piniling kahalili na inaresto ang mga anak ng dating pangulo para sa palabas, ngunit iniwan ang sistema. Sa Angola, 80 sa bawat 1,000 batang ipinanganak ay namamatay bago ang kanilang ika-5 kaarawan, isa sa pinakamalalang bilang sa mundo. Marami ang namamatay ang mga bata dahil sa malaria, pagtatae, at pulmonya, mga simpleng sakit na maaaring gamutin gamit ang mga murang gamot ngunit hindi makukuha sa mga ospital. Kalahati ng mga bata sa bansa ay may talamak na malnutrisyon at malubhang nababawasan ng timbang dahil hindi kayang bayaran ng kanilang mga pamilya ang sapat na pagkain. Sa mga nayon, nanganganak ang mga kababaihan ng walang mga doktor o komedrona, kadalasang namamatay dahil sa pagdurugo dahil ang pinakamalapit na ospital ay 100 kilometro ang layo sa isang baku-bakong kalsada. Kaunting 2% lamang ng budget ang ginugugol sa pangangalagang pangkalusugan, habang 30% ang ginugugol sa hukbo at pulisya na pinoprotektahan ng rehimen mula sa sarili nitong mga mamamayan. 70% ng populasyon ng Angola ay wala pang 25 milyong kabataan ang lumaki ng walang edukasyon o trabaho. Kalahati ng kabataan ay hindi marunong bumasa o sumulat ng maayos dahil ang mga paaralan ay nawasak ng digmaan o wala talagang umiiral sa mga liblib na nayon. Ang kawalan ng trabaho sa mga kabataan ay umaabot sa 60%, kahit ang isang degree sa universidad ay hindi garantiya ng trabaho ng walang koneksyon sa gobyerno. Nakikita ng mga batang Angola ng mga opisyal na nagtatayo ng mga palasyo para sa kanilang sarili araw-araw habang sila ay naninirahan sa mga slum, hindi makapaniwala na magbabago ang kanilang buhay. Libo-libong kabataan ang nagsisikap na umalis patungong Europa o mga kalapit na bansa, isinasapanganib ang kanilang buhay sa disyerto at sa dagat para lamang makatakas. Ang Angola ay isang perpektong halimbawa ng pinakamalaking kabalintunaan ng Afrika, isang bansang sagana sa likas na yaman, ngunit ang mga mamamayan nito ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Literal na taglay nito ang lahat ng kailangan para sa kasaganaan, langis, diamante, matabang lupa, akses sa karagatan, ngunit ang kayamanan ay naipon sa iilan lamang sa mga nangunguna. Ang katiwalian at kasakiman ng mga piling tao ay ginawang sumpa ang likas na yaman, habang dumarami ang mga mapagkukunan, mas matindi ang agawan ng kapangyarihan at mas mahirap ang mga tao. Hanggat ang mga dayuhang kumpanya ay nagbobomba ng langis, ang pera ay napupunta sa mga offshore account at ang kapangyarihan ay inililipat sa loob ng isang makitid na grupo, walang magbabago. Maaaring isa sa pinakamayamang bansa sa kontinente ang Angola, ngunit sa halip ay naging simbolo ito kung paano unti-unting pinapatay ng mga mapagkukunan ng isang bansa mula sa loob. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.